Masama bang ilantad ang katotohanan na magmumulat sa mga mata ng hindi nakakaalam? Masama bang ipagtanggol ang nakararami laban sa pang-aabuso at pang-aapi? Masama bang magsalita para sa mga takot mga tuwiran? Kasalanan bang ilantad ang mga katiwalaang nangyayari sa bansa? Krimen bang maituturing ang pagkabayani sa sariling bayan? Teodora, kayanin mo! Malapit nang lumabas ang bata! Hindi ko nakakayanin! Iri lang, Teodora! Malapit nang lumabas ang bata! Teodora, kayanin mo. Ako'y naririto lang sa tabi mo. Mahal ko, kayanin mo. Naging mahirap ang kapanganakan ni Doña Teodora kay Pepe dahil na rin sa laki ng ulo ng bata. Ang batang ito ay tinawag nilang Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Riolonda o Pepe, ay nagbigay ng kagalakan sa kanilang pamilya bagamat dumanas ng hirap ang ina sa kanyang pagkapanganak. Teodora! Lalaki ang iyong anak! Mahal ko, ito na ang ating anak. Makalipas ang 3 taon, si Pepe ay 3 taong gulang na. Siya ay tinuruan ni Doña Teodora na bumasa ng alpabetong Tagalog, Espanyol at Ingles. Natuto din siyang magdasal sa kanyang sariling dasal. Sige anak, basahin mo ang alpabetong Tagalog. A, ba, ka, da, ga. Magaling ating anak, ikaw ay matalino, walang duda. Isang gabi matapos ang hapunan, binasahan ni Doña Teodora si Pepe mula sa Amigos de los Niños. Ikinwento ni Doña Teodora kung paano nasunog at namatay ang batang gamo-gamo dahil sa paglapit nito sa apoy sa kabila ng babala ng inang gamo-gamo. Pepe, nakikinig ka ba? Pepe, alam mo ba ang pabulang tungkol sa gamo-gamo? Hindi po, nanang. Kung gayon na ikukwento ko sa'yo. Ang naging sagot ni Pepe ay naging inspirasyon niya habang siya'y lumalaki. Mahal ko, mga anak, 6:00 na. Tayo na't magkasari. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Sa edad na 4, naranasan ni Pepe ang masakit na trahedya ng pagkawala ng kanyang pinakamalapit na kapatid na si Concepcion o Concha na 3 taong gulang. Ang pangyayaring ito ay nag-iwan ng malalim na paghati sa murang isipan ni Pepe. Nagtulak sa kanya upang magtanong tungkol sa kahulugan ng buhay at katarungan ng Diyos. Nagkaroon si Pepe ng mga pribadong guro. Si Maestro Celestino ang nagturo sa kanya ng pagbasa, pagsulat, relihiyon at matematika. Sumunod si Maestro Lucas Padua para sa Latin at Espanyol at si Maestro Leon Mondroy para sa sining. Mahusay, marunong ka na magbasa at magsulat. Higit pa riyan, ang pagiging listo mo sa matematika at relihiyon. Sa tingin ko, wala na akong may daragdag pagkaalaman sa iyo. Mahilig kang ang tunay sa sining, ang pag-iiskultur, pagpipinta, at higit sa lahat pagsulat, lalo na ng mga tula. Maraming salamat mga maestro, ngunit hindi pa po ako sanay sa mga lingwaheng Espanyol at Latin. Ang mag-alala ay huwag mong gawin, sapagkat edad mong yan ang panahon na saan ka matututo at mamumukad ka. Maraming salamat po, Maestro Padua. Kinakailangan na ng ating anak na pumasok sa paaralan.
Hindi pwedeng palagi na lang siya nasa ating bahay. Pero alam mo namang masakitin ang anak natin, mahal. Hayaan mo at masasanay at lalakas din yan. Ipinapatawag niyo po ba ako, Tatang? Oo. Iatid mo ang kapatid mong si Pepe sa Binyan. Dahil doon na siya mamamalagi at doon na siya mag-aaral. Masusunod po, Tatang. Si Pepe ay pumasok na sa paaralan na pinamumunuan ni Maestro Justiniano Aquino Cruz at agarang nagsimula ang kanilang klase. Ikaw, Jose, maliit ka na nga, konti pa nalalaman mo. Ikaw, Jose, marunong ka bang magsalita ng Espanyol? Konti lang po. Salita mo Latin. Konti lang din po. Hoy, Jose! Ay, di pala. Hoy, Chongo! Chongo, 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 Chongo! Chongo? Anong Chongo? Ikaw nga ang papangus eh. Bangus, bangus, bangus! Bahala na kung bangus kaysa sa'yo, maitim ka nga, konti pang nalalaman, magtakpa. Ano? Gusto mo nakakain? Ano to? Ba't kayo nag-away, ha? Hindi naman kasi naman ito. Si Jose palagpasin mo na, bro. Maupo kayo dalawa. Taas mo kami mo. Sinvergüenza! Lumayas kayo dito! Lumayas kayo rito! At ikaw, Teodora, yan ba igaganti mo sa akin? Wala naman ako ibang ginawa kundi maging mabuting asawa para sa'yo. Ako'y nagsakripisyo para sa pamilyang to, tapos yan ang isusupli mo sa akin? Mahal, hayaan mo ako magpaliwanag. Huwag ka na magpaliwanag! Ito ang mainit na sabaw. Inumin mo muna habang mainit. Teodora, Ano bang nangyari sa'yo at nagsusumigaw ka rito at hanggang sa baba naririnig kita? parang mo ba talaga ako patayin? Kaya ba't nilagyan mo ng lasa ng sabaw na iyong pinapakain sa akin? Ha? Anong pinagsasabi mo? Walang laso ng sabaw na iyan. Anong wala? Eh sumakit nga yung tiyan ko nung kinain ko ito. Ibig sabihin, gusto mo talaga akong patayin. Ha? Walang laso ng sabaw na iyan. Ano bang pinagsasabi mo? Huwag ka na magkaila. Pinapunta ko kayong lahat upang saksihan ang pagbitay sa tatlong erehe, mga taksil sa simbahan at sa pamahalaang Espanya. Ama namin, patawarin niyo po sila sapagkat hindi po nila alam ang kanilang ginagawa. Ama namin, patawarin niyo po sila sapagkat hindi po nila alam ang kanilang ginagawa. Ito ba? Ito ba ang kanilang gantimpala sa paglilingkod sa ating bayan? Jose, tandaan mo ito. Ang araw na ito ay hindi dapat makalimutan. Ang sakripisyo ng mga paring ito ang magpapalaya sa ating bayan balang araw. Matapos ang pagbitay sa tatlong paring martir, ang aming pamilya ay hinarap naman ang kasawian. Ang aking ina, si Teodora Alonso, ay napagbintangang kasabwat sa planong paglason sa asawa ng aking tiyuwing si Jose Alberto. Wala akong kinalaman sa kanyang binibintang sa akin. Huwag ka nang lumaban. Bitawan mo ako. Wala akong kasalanan. Hindi ko ginawa yon. Ika-10 ng Hunyo 1872, sinamahan ako ng aking kuya Pasiano patungo sa Maynila upang subukang makapasok sa Universidad ng Ateneo Municipal. Narito po ang aking sertipiko ng pagrehistro sa institusyong ito. Hindi ka namin maaaring tanggapin dahil una, ika'y nahuli sa tinalagang araw ng rehistrasyon. Ikalawa,
Mukha kang sakitin at papatin para sa iyong edad. Hindi naging madali ang unang taon ko sa Ateneo. Pinagsikapan kong makamit ang mataas na marka upang matuwa sa akin ang aking ina, na sa panahong iyon ay nakakulong pa rin sa piitan. Pahumanyin po, Padre Magin. Nakakasiguro akong mahusay na mag-aaral itong si Jose. At maniniwala akong magdudulot siya ng magandang reputasyon sa paaralang ito. Kaya naman, nararapat natin siyang tanggapin dito. Salamat Maria Ceres Burgos sa pagkakataong magpag-aral sa Ateneo sa kabila ng aking huling rehistro at payat na katawan. Walang anuman, Jose. Naway pagbutihin mo ang iyong pag-aaral. Pepe, may darating akong mga bisita mamaya. Isa sa kanila ay ang kapatid ng kaibigan mo si Mariano Katiba. Maganda siyang dalaga. Baka magustuhan mo. Jose, magandang araw. Napasyal kami rito upang kamustahin ka. Narito nga pala ang kapatid kong si Segunda. Noong ako'y 16 na taong gulang, nadama ko ang tamis ng unang pag-ibig. Siya ay si Segunda Katigbak, isang dalagang taga-Lipa, Batangas, na nagpatibok ng aking murang puso. Sa unang pagkakataon, nasilayan ko si Segunda Katigbak. Lubha akong nagbighani sa kanyang taglay na kagandahan at mahinhing kilos. March 23, 1877. Dumating ang araw ng aking pagtatapos sa Ateneo Municipal. Natanggap ko ang pinakamataas na parangal bilang Bachelor in Artes. Iniaalay ko ang tagumpay na ito sa aking pamilya, lalo na sa aking ina na nasa piitan pa. Segundo, taos puso akong nagpapasalamat. Ang iyong presensya ang aking inspirasyon. Jose, hindi ko rin malilimutan ang ating pinagsamahan. Ngunit kailangan na nating tanggapin ang ating mga kapalaran. Ang pag-ibig ko kay Segunda ay nanatiling lihim at hindi natupad. Ngunit ito ang nagturo sa akin ng isang mahalagang aral. Ang pagmamahal ay hindi laging nagbubunga ng pagsasama. Ngunit nag-iiwan ito ng inspirasyon at pag-asa. Pepe, ano ba ang iniisip mo? Masyado ka ng maraming nalalaman at baka mapugutan ka na ng iyong ulo. Cisco, pagsabihan mo ang iyong anak sa kanyang pinaplano? Hayaan mo na siya. Kung yan ang kanang nais, bigyan natin siya ng kalayaan magkapag-desisyon para sa kanya. Ina, dapat natin suportahan si Jose na mas malaman niya ang kalagayan ng ating bansa sa pamamagitan ng edukasyon. Hindi madali para sa atin ito, anak. Pero kung ito ang iyong pasya, mag-ingat ka. Maraming salamat, nanang at tatang. Papaalam na po ako. Isang buwan matapos kong makapagtapos sa Ateneo, napagdesisyonan kong pansamantalang kunin ang kursong Pilosopiya at Literatura habang naghihintay ng tugon mula kay Padre Pablo Ramon ukol sa kursong nararapat sa akin. Sa pagkakataong ito, ginamit ko ang apelyedong Rizal upang umiwas sa masyadong atensyon mula sa mga Espanyol. Habang nag-aaral ako sa Universidad ng Santo Tomas, doon ko nakilala ang isang dalagang kaakit-akit at mabining anak ni Tio Antonio Rivera, si Leonor Rivera. Pasensya na po, hindi ko sinasadya. Walang anuman. Ako nga pala si Jose Rizal. Sa bawat araw na lumipas, mas naging makulay ang aming ugnayan ni Leonor. Siya ay naging inspirasyon ko sa gitna ng mga hamon sa aking pag-aaral. Leonor, napapaisip ako, ba't ba tayo magpinsan? Parang biro ang tadhana na magsama tayo. Ano ang gagawin natin pag hindi nila tayo natanggap? Kung gayon, magsama na tayo, kahit ito'y palihim lang. Dahil ayaw kita mawala, Leonor. Hindi ko akalain na ang aking puso ay kasing tamis ng tawag mong iyan.
Hindi ko akalain na ang aking puso ay kasing tamis ng tawag mong iyan. Napagdesisyonan kong ipagpatuloy na lamang sa ibang bansa ang aking pag-aaral. Sa Universidad ng Santo Tomas, naranasan ko ang diskriminasyon bilang isang Pilipino at hindi ko na kayang tiisin ang pang-aapi ng mga propesor at namumuno. Higit na makakabuti kung ipagpatuloy ko na lamang sa Europa ang aking pangarap na maging isang manggagamot upang matutunan ko ang mga bagong kaalaman na makakatulong sa aking bayan. Mahal kong kapatid, ipagpatawad mo sana ako sa aking biglaang desisyon. Nais kong ipabatid ang aking pasasalamat sa iyong walang sawang pagsuporta sa aking plano. Iilan lamang kayong nakakaalam ng aking layunin, kabilang na sina Ate Saturnina, Lucia, Tio Antonio, ang mga Valenzuela at ang aking mga matatalik na kaibigan. Kung maaari, ipabatid mo sa ating mga magulang at kay Leonor. Patawarin nila ako sa aking paglisan. Hindi ko kailanman kalilimutan ang misyon ko. Mag-obserba sa pamumuhay, kultura, wika at ekonomiya ng Europa upang maghanda sa pagpapalaya ng ating bayan. Ito ang magiging sandat ako laban sa mga pang-aapi na patuloy na dinaranas ng ating mga kababayan. Lubos na nagmamahal, Pepe. Nang natanggap ni Pasiano ang liham, alam niyang hindi na mabilang ang mga sakripisyo ni Rizal para sa ating bayan. Ang liham ay nagsilbing gabay kay Pasiano upang maintindihan ang desisyon ng kanyang kapatid. Sa wakas, ako'y nakarating din sa Espanya. Iba't ibang mundo, ibang kultura at isang bagong simula. Noong una, hindi ko gaanong nagustuhan ang Barcelona. Ngunit habang tumatagal ako dito, unti-unti kong nakilala ang mga tao, ang kultura at nararamdaman ko ang kalayaan na hindi ko naranasan sa aking bayan. Ang kalayaan ng aking natutunan sa Espanya ay nagsilbing gabay sa aking mga adhikain. Dito ko muling nadama ang tunay na diwa ng pagkatao, ang mag-aral, magtulungan at magsikap para sa mas mataas na layunin. Pagkaraan ng ilang taon, natapos rin ni Rizal ang pagsulat sa kanyang unang nobela na Noli Me Tangere. Wala pang dumating na pera mula kay Kuya Pasiano nitong mga nakaraang buwan. Isa na lang ang aking pagkain sa buong araw. Ako na rin ang naglalaba ng mga damit ko para lang makatipid. Dahil sa matinding kahirapan at pagtitipid sa mga panahong iyon, napagdesisyonan ni Rizal na magtanggal ng ilang bahagi ng kanyang nobela. Isa sa mga kabanatang kanyang tinanggal ay ang kabanata tungkol kina Elias at Salome na sana'y magiging kabanata 25. May nakita na akong maglilimbag para sa ating Noli Me Tangere. Ang laki ng tipid natin sa Berlinay, Moktisheray, Action de Salsa. Humingi lamang sila na ₱200 para sa 2,000 kopya. Masyado kang nagtitipid, Rizal. Kaya ko namang bayaran ng buong gastos kahit sa ibang publisher tayo. Mas magandang makatipid, Viola. Ayaw kong sumayang kahit na 1 sentimo lang. Viola, narito na ang manuskripto ng Noli Me Tangere. Binibigay ko sa iyo at maraming salamat sa tulong mo. Balang araw ay masuklian din kita. Salamat, Rizal. Masaya ako na matulungan ka. Naway magtagumpay ka sa iyong layunin.
Noong ika-3 ng Hunyo ng 1887, si Rizal ay muling nagdakbay pabalik sa kanyang bayang Calamba. Sinakyan niya ang barkong Yemna, ang parehong sasakyang dagat na ginamit niya noong siya'y tumungo sa Europa. Sa kanyang paglalakbay, nagkaroon siya ng masayang karanasan habang tinatawid ang dagat ng China. Pagsapit ng ika-5 ng Agosto, nakarating siya sa Maynila. Bago umuwi sa Calamba, una niyang binisita ang kanyang mga kaibigan. Ngunit hindi siya nagtagal sapagkat alam niyang sabik na ang kanyang pamilya na siya'y muling makita. Matapos kong makapagtayo ng aking klinika, napag-isip-isip ko na simulan ang aking ikalawang nobela, ang El Filibusterismo. Ngunit, hindi may tatanggi na marami ang bumabatikos sa aking aktang Nolime Tangere. Kabilang na dito ang 8 polyeto na isinulat ni Padre Jose Rodriguez. Ang mga praile ay nag-iinit dahil sa paglabas ng mga katotohanang nangyayari sa Pilipinas. Ngunit, ilan sa aking mga matatalik na kaibigan ay dinepensahan naman ito. Ang El Filibusterismo ay hindi lamang isang nobela. Ito ay isang huling sigaw ng paghihimagsik. Ang mga likhang ito ay tinig ng mga naglalaban para sa kalayaan. Sa kabila ng lahat ng oposisyon, sa kabila ng mga banta ng mga praile at gobyerno, hindi ako matitinag. Isinusulat ko ito para sa bayan upang magising sila sa mga kasamaan na nangyayari sa ating bansa. Ang pamumuhay sa Brussels ay nagiging mabigat dahil sa mataas na gastusin. Kaya't napagpasehan kong tumungo sa Ghent, isang kilalang syudad universidad sa Belgium, kung saan mas mababa ang gastusin sa pamumuhay at higit na mura ang pagpapalimbag ng libro. Naging desperado ako dahil paubos na ang aking pondo. Ang tanging paraan na naisip ko ay magsangla ng aking natitirang alahas upang may maibigay akong paunang bayad sa imprentahan. Pagkatapos kong manirahan sa Paris, napagpasehan kong lumipat sa Brussels dito sa Belgium. Sa lugar na ito, ako'y abala sa pagsusulat ng El Filibusterismo. Bukod dito, sumulat din ako ng mga artikulo para sa La Solidaridad, subalit hindi naging madali ang pamumuhay dito. Bakit hindi mo sinabi sa akin tungkol sa iyong mga problema, Rizal? Hindi ko magawang magsalita dahil ayaw mo maging pamikat sa iyo, Valentin. Huwag kang mag-alala. Handa akong tumulong. Ako nang bahala sa pagpapalimbag. Ika-18 ng Setyembre, taong 1891. Nang sa wakas ay matapos ang publikasyon ng El Filibusterismo, ito'y naging posible dahil sa kabutihan ng aking kaibigan, si Valentin Ventura. Nang makabalik si Dr. Jose Rizal sa Maynila noong Hulyo 1872, minarapat niyang magpatawag ng isang pulong upang buuin ang isang samahang tinatawag na La Liga Filipina. Layunin ng samahang ito ang pagkaisahin ng mga Pilipino para sa makabuluhang pagbabago. Magandang hapon. Salamat sa inyong pagdalo. Panahon na upang magkaisa para sa pagbabago laban sa paghihirap natin sa mga Kastila. Ngunit Dr. Rizal, ano ang layunin ng samahang ito? At paano natin maisa sa katuparan ng ating mga pinaplano kung patuloy tayong binabantayan ng mga Kastila? Ang La Liga Filipina ay naglalayong magbuklod ng mga Pilipino, anuman ang estado sa buhay, upang itaguyod ang pagkakaisa, pagtutulungan, at paghubog ng mabuting asal, kalinisan at kaalaman. Layunin din nitong tutulan ang hindi makatarungang pamamahala at suportahan ang pagsusulong ng mga reforma para sa ikabubuti ng bayan.
Dr. Rizal, gaano ka nakatitiyak na tayo ay magtatagumpay? Ang kapangyarihan ng mga Kastila ay masyadong matatag. Sang-ayon ako sa inyong mga layunin, Dr. Rizal. Ang mahalaga ay magsimula tayo, kahit maliit lamang sa simula. Ngunit ay, sino ang mangunguna sa samahang ito? Magsisimula ang ating tagumpay sa pagkakaisa, hindi sa dahas, kundi sa edukasyon at tamang halimbawa. Naitatag ang La Liga Filipina noong ika-3 ng Hulyo 1872. Sa kasamaang palad, nalaman ng mga pamahalaang Kastila ang tungkol dito at agad nilang inaresto si Dr. Jose Rizal noong ika-6 ng Hulyo 1872. Ngunit ang mga ideya ni Rizal ay nagbigay inspirasyon sa iba pang mga samahan tulad ng Katipunan na itinatag ni Andres Bonifacio. Sa dapitan, nakilala ko ang isang dalagang nagbigay sa akin ng hindi malilimutang alaala, isang napakagandang Irish mula Hong Kong, si Josephine Bracken. Hindi nagtagal, nahulog ang loob namin sa isa't isa. Naging matamis ang aming pagsasama at kami nagnais na magpakasal. Ngunit hindi kami pinayagan ni Padre Obak dahil kinakailangan pa raw ang pahintulot ng obispo ng Cebu. Dr. Rizal, ikaw ay kinasuhan ng mga kasong may kinalaman sa pag-iimagsik laban sa pamahalang Kastila. Paano mo ngayon ito ipagtatanggol ang iyong sarili? Ang aking mga akda ay hindi naglalayong mag-alsa kundi magsimula ng pagbabago sa makatarungang paraan. Ang Noli at El Fili ay para sa makatarungang pagbabago, hindi sa digmaan. Dr. Rizal, ito ang liham mula kay Gobernador General Desconción. Ang inyong mga gawain sa La Liga Filipina ay nagdudulot ng pag-aalala. Kayo po ay inaaresto. Tahimik na kinuha ni Rizal ang liham. Ang kanyang mukha ay nanatiling kalmado, ngunit puno ng pagtataka. Binasa niya ito ng mabuti habang ang kanyang isipan ay naglalakbay sa mga ideal na matagal niya nang ipinaglaban. Ngunit sa kabila ng kanyang malinaw na layunin para sa ikabubuti ng Pilipinas, ang kanyang mga salita ay hindi nagbago ng kapalaran. Lumapit ang mga sundalo at sa isang iglap, siya'y hinuli. Lopez, kailangan natin kumilos ng maaga upang matulungan natin si Rizal sa kanyang kalagayan. Paano natin siya matutulungan? Kaya maaari ba tayo ulit? Mag-aaring tayo ng habeas corpus at mga maestro. Sa ganitong paraan, mariinig ang ating saloobin at magbibigyan pagkakataon sa Rizal. Meron ba ako itutulong sa inyo dito? Kung nais mo, ikaw na lang ang magdadala ng liyam na ito sa kanila. Masusunod dito ba? Ginoo, mukhang hindi tayo pinakinggan ng mga Kastila. Wala silang ginawa sa ating mga isinangunig. Wala na tayong aasahan pa sa mga Kastila. Ang mahalaga, Sisto, ginawa natin ang ating mga kaya upang matulungan si Rizal. At hindi natin siya iniwan. Pinapabot ko sa inyong lahat ang aking kahilingan. Kailangan natin gumawa ng paraan upang maligtas si Rizal. Mabuhay si Jose Rizal! Mabuhay si Jose Rizal! Manahimik kayo! Tumahimik kayong lahat! Huwag kayong magmadali. Hindi natin alam ang kalagayan ni Pepe. Mahigpit ang pagbabantay ng mga Kastila. Hindi natin kayang gawin ang inyong gusto. Handa kaming magbuwis ng buhay. Mailigtas lamang si Jose Rizal. Mabuhay si Jose Rizal! Huwag na kayo magpatuloy. Ako rin. Gusto ko rin makatulong sa aking kapatid. Ngunit natitiyak ko na hindi magugustuhan ng aking kapatid ang pagdanak ng dugo dahil lamang sa kanya.
Wala na tayong magagawa. Nasa Diyos na ang lahat. Masyad. Hindi! Walang magmamano! Nanang! Pepe! Pepe, anak ko! Nanang, kung pumanaw ako, ilibing niyo ako sa lugar na may pangalan ako at huwag niyo kalimutan ng krus. Nanang! Pepe! Nanang! Pepe, anak ko! Ang aking mga akda ay hindi naglalayong mag-alsa, kundi magsimula ng pagbabago sa makatarungang paraan. Ang Noli at El Fili ay hindi para mapagsiklab ng digmaan, kundi upang magbigay liwanag sa ating mga isyu. Hindi ako kasapi ng katipunan. Ang mga akda ko ay tumutuligsa sa mga maling gawain ng pamahalaan, hindi sa armadong pag-aalsa. Ang mga tao ay naghimagsik dahil sa matagal na nilang pagdurusa. Ako'y kalaban ng hindi makatarungang pamamahala, hindi ng mga tao. Ipinagpapasalamat ko ang pagkakataong magsalita. Ang pagiging martir ay hindi ang layunin ko, ngunit kung ito ang magpababago sa aking bayan, tatanggapin ko. Uno, dos, tres, 5!